Sa ilalim ng tulay ng LRT Recto, habang ang lungsod ay abala sa walang humpay na tunog ng mga tren, jeep at sigawan ng mga tindero, isang batang lalaki ang tahimik na nagbubuklat ng basang papel sa isang sulok. Marumi ang kanyang damit, ang kanyang buhok ay magulo at kulot, at sa kanyang mga mata ay makikita ang pagkasanay sa gutom at lamig. Siya si Rafael, 14 na taong gulang, walang alam sa tunay niyang pinagmulan, at buong buhay ay tumira sa kalsada. Hindi siya ipinanganak sa kalye, ngunit ito na ang tanging mundo na kanyang kilala. Iniwan siyang sanggol sa harapan ng simbahan sa Tayuman. May kalakip lamang na isang sulat sa lumang sobre. "Patawad, hindi kita kayang alagaan. Rafael ang pangalan mo." Simula noon, ang naging ina sa kanya ay si Aling Lucia, isang matandang babaeng mangangalakal na walang sariling anak. "Rafa, o eto, pandesal." Mainit-init pa yan. Sabay abot ni Aling Lucia ng lumang supot ng tinapay mula sa isang karinderyang kaibigan niya. Nakangipi siya, kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay sa lamig ng madaling araw. "Times ka, Nanay Lucia," sabay ngiti ng bahagya ni Rafael. Hinati niya ang pandesal at iniabot ang kalahati pabalik. "Kalahati lang sa akin, kailangan mong kumain din." "Mukhang lalaki kang matino, iho," ani Lucia. "Huwag mong hayaang sirain ka ng mundo. Kahit ganito lang tayo." Mula edad 3 hanggang sa kasalukuyang edad niya, si Lucia ang nagturo sa kanya ng simpleng pagkatao. Huwag magnakaw, huwag manakit, at magpasalamat sa kahit anong biyaya. Maraming beses na inalok si Rafael ng ibang batang kalye na sumama sa mga racket, snatching, drug delivery o pandurukot sa jeep. Ngunit matigas si Lucia at tumatak sa isip ni Rafael ang bawat sermon nito. "Pag pinili mong dumihan ang kamay mo para lang mabuhay, Rafa, paano ka titingnan ng sarili mong budhi pag tumanda ka na?" Sabi ng matanda isang gabi, habang nagkukubli sila sa ilalim ng trapal, tuwing tag-ulan. Walang tunay na pamilya si Rafael, ngunit ang puso ni Lucia ay tila higit pa sa dugo ng isang ina. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang mansyon sa Forbes Park, isang magarang dining table ang punong-puno ng pagkain. Isang batang lalaki na kaedad ni Rafael ang nakaupo sa pinakadulo ng lamesa. Malinis ang puting polo, maayos ang buhok, at may iPad sa tabi ng plato. Siya si Caleb Villarreal, ang nag-iisang anak ng bilyonaryong si Mr. Conrad Villarreal, isang real estate tycoon, at ng kanyang asawang si Helena, isang kilalang figure sa social scene. "Caleb, can you please stop looking so bored? You'll be handling this company someday." Nakataas ang kilay ni Helena habang pinapanood ang anak. "Sorry, Mom. It's just, I don't know. Hindi ko kasi mahanap ang sense sa lahat ng ito. Nakakain tayo ng lobster habang may mga batang nagugutom sa labas." "Oh please, not this again." Pero hindi na bago kay Caleb ang pakiramdam na may kulang. May sarili siyang sasakyan, private tutor, elite education, at lahat ng bagay na pinapangarap ng maraming kabataan. Ngunit sa puso niya, may laging bakanteng espasyo, parang may nawawala. Tuwing linggo, lumalabas siya ng hindi alam ng ina. Pumupunta siya sa mga feeding program sa Tondo. Minsan bilang volunteer, minsan bilang anonymous donor. Hindi ito alam ni Helena, pero may alam si Conrad. "Caleb," minsang tanong ng ama habang nasa veranda, "ano bang hinahanap mo sa mga lugar na yon?" "Hindi ko alam, Dad. Pakiramdam ko lang, doon ako mas nakakaramdam ng buhay." Kung pagmamasdan ang dalawang batang ito, parang wala silang pagkakapareho. Si Rafael, lumaki sa sigaw ng trapiko at lakad sa gitna ng init ng kalsada. Si Caleb, sa loob ng kotse na tinted, habang tinatanaw ang mundo sa labas na parang eksena lang sa pelikula. Ngunit sa likod ng mga magkaibang mundong ito, kapwa silang may tanong na hindi sinasagot ng kanilang mga paligid. Saan ba talaga ako galing? At sino ba talaga ako? Si Rafael, tuwing gabi, ay tahimik na nakatingin sa bituin. Iniisip kung sino ang nag-iwan sa kanya. Si Caleb naman, sa kabila ng kasaganahan, ay lagi ring may tanong sa sarili. Bakit kahit anong yaman mayroon kami, parang hindi ako buo? Sa mga mata ni Lucia, si Rafael ay isang batang may dangal. Hindi lang basura ang kaya mong ipunin, anak. Maudangal ka, at yun ang pinakamahalaga.
Sa mga mata ni Conrad, si Caleb ay mabait, ngunit may hinahanap na sagot. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong bank account. Dalawang batang parehong may puso, parehong may gutom, ngunit hindi para sa pagkain. Gutom sa katotohanan, sa pagkakakilanlan, at sa pagmamahal na hindi natatakpan ng pera o kahirapan. At habang nagpapatuloy ang buhay nila sa magkaibang mundo, ang tadhana ay unti-unti nang humahabi ng landas para magtagpo sila. Isang tagpong magpapabago sa lahat ng kanilang alam tungkol sa sarili nila, sa kanilang pamilya, at sa kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging magkapatid. Mainit ang araw nang bumaba ang isang puting SUV sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Sa loob ng sasakyan ay si Caleb Villarreal, suot ang simpleng puting polo at faded na maong pants. Malayo sa mga usual niyang branded na kasuotan. Nakasabit sa balikat niya ang isang malaking eco bag na may lamang mga school kits at pagkain. Kasama niya ang 2 pang volunteer mula sa foundation ng ama niya. Ito ba talaga ang gusto mong puntahan, sir? Tanong ng driver, medyo nag-aalangan. Medyo delikado rito, lalo na't may mga adik minsan. Okay lang po ako, dito kailangan ng tulong, tugon ni Caleb. May tiwala sa sarili, pero may halong kaba sa dibdib. Hindi ito ang una niyang outreach, pero may kung anong pakiramdam na kakaiba ngayong araw. Sa isang bakanteng lote na tinabunan ng sako at trapal, naroroon ang ilang mga batang lansangan na tuwang-tuwang naglalaro kahit nakayapak at may mga sugat sa tuhod. Isa sa kanila ay agad na patingin kay Caleb habang inilalabas nito ang mga dalang gamit. Hindi agad nagpakita ng interes si Rafael, na nooy nakaupo sa isang gilid at nagkakalkal ng sirang manika na plano niyang ayusin at ibenta. Ngunit nang magkatinginan sila ni Caleb, saglit na huminto ang mundo. Sa gitna ng dumi, sa mukha ni Rafael at sa linis ni Caleb, may isang sandali ng katahimikan, ila parehong may naaninag sa isa't isa. Ano pangalan mo? Tanong ni Caleb habang inaabot ang school kit. Rafa, maikli ngunit diretso ang sagot ng bata. Ikaw? Caleb. Nagtagpo ang kanilang mga kamay, isang matikas, sanay sa pagkamay na galaw mula kay Caleb. Isang marunis, magaspang ngunit may lakas na hawak mula kay Rafael. Hindi ka taga rito, no? Tanong muli ni Rafael. Hindi, pero gusto kong bumisita at tumulong. Bakit mo to ginagawa? Trip mo lang? Inusisa ng may bahagyang ngisi si Rafael. Hindi, sa totoo lang. Mas nararamdaman kong buhay ako tuwing nandito ako. Hindi na sumagot si Rafael, pero matagal siyang nakatitik sa mukha ng kausap. Parang may kung anong pamilyar. Hindi lang dahil si tsura, undi sa pakiramdam ng koneksyon. Na para bang matagal na silang magkakilala, kahit ngayon lang nagtagpo. Sa hindi kalayuan, natanaw ni Helena Villarreal ang eksenang iyon mula sa loob ng sasakyan. Nakayuko siya sa tablet habang nag-aayos ng meeting. Ngunit napatingin siya sa rearview mirror at nakita si Caleb na may kausap na batang mukhang basurero. Diyos ko naman, bulalas niya. Andyan na naman siya sa mga kababuyan. Arturo, let's go. Pupuntahan ko na yung anak ko. Bago pa man makalapit si Helena, agad nang hinatak si Caleb pabalik ng kanyang kasamang staff. Sir Caleb, mukhang kailangan na po nating umalis. Nasa labas na po si Ma'am Helena. Sa isang iglap, naputol ang pag-uusap ni na Rafael at Caleb. Tumango na lang si Rafael at bumalik sa isang sulok, tila walang nangyari. Ngunit sa puso niya, may naiwan, isang misteryong hindi niya maipaliwanag. Habang paalis na ang SUV, hindi mapakali si Caleb. Teka lang kuya, do you have your phone? Can you take a photo of that boy? Yung naka-shirt na asul, may gupit sa kilay? Si Rafael? Bakit po sir? Basta, just send it to me. Sa loob ng bahay nila kinadabihan, habang nilalaro niya ang litrato ni Rafael sa kanyang cellphone, napansin niya ang isang bagay na kumiliti sa kanyang alaala. Isang marka sa balikat ng bata, isang pamilyar na birthmark na hugis kalahating buwan. Kinabukasan, ipinakita niya ito kay Conrad, ang kanyang ama. Dad, look, yung bata sa outreach kahapon, may birthmark sa kaliwang balikat. Ganito rin daw ako noong maliit ako. You said it was rare, right? Tumigil sa pagbabasa si Conrad at dahan-dahang kinuha ang telepono. Tinitigan niya ito ng ilang segundo at pagkatapos ay bumulong. Helena. Noong gabing iyon, habang natutulog na si Caleb, tumayo si Conrad sa kanilang study. Kinuha niya ang isang lumang photo album na matagal na niyang iniwasan buksan.
Binuklat niya ang mga larawan ng mga taong bahagi ng kanyang nakaraan, kasama ang ilang hindi nakalilimutang mukha. Sa isang pahina, may litrato siya kasama ang isang babae. Maaliwalas ang mukha, morena, nakauniporme ng kasambahay. May pangalang nakasulat sa likod ng larawan, Luisa. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Luisa, ikaw ba ang dahilan kung bakit ganon ang itsura ng batang yun? Bulong niya sa sarili. Muli niyang tiningnan ang larawan ni Rafael sa telepono ng anak. Tila may anong na gustong sumigaw mula sa loob niya. Isa bang bahagi ng nakaraan ang muling babangon o isang bagong simula ng katotohanang matagal nang nakalibing? Sa kabilang banda, si Rafael ay hindi mapakali rin buong gabi. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga mayayaman, pero may kung anong kabigat na naiwan sa dibdib niya. Parang may tanong na kumakatok sa isipan niya. Sino ba talaga ako? Nay Lucia, tanong niya habang nagkukubli sila sa trapal. Kung halimbawa, hindi mo ako napulot sa simbahan, ano kaya nangyari sa akin? Hindi ko alam anak, sagot ni Lucia habang yakap ang isang lumang kumot. Pero ang alam ko, nilagay ka sa mundo para sa mas malalim na dahilan. Tahimik si Rafael, ngunit sa kanyang puso ay nagsimulang mabuo ang isang bagay. Pag-asa. Pag-asang marahil, sa mundong puno ng dumi, trapal at gutom, may liwanag din palang naghihintay sa dulo ng eskinita. Lumipas ang 3 araw matapos ang outreach event sa Tondo. Ngunit sa bawat saglit ng katahimikan sa bahay ng mga Villarreal, isa lamang ang laman ng isip ni Caleb. Ang batang may pangalang Rafael. Hindi siya makatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang titig na mga mata ng bata, ang pilit na tapang sa kanyang mukha, at higit sa lahat, ang birthmark sa kanyang balikat. Parang salamin ng sarili niyang kabataan. Sa isang umagang maaga siyang nagising, agad niyang pinuntahan si Conrad sa veranda, kung saan palaging nagkakape ang kanyang ama habang nagbabasa ng business reports. Tahimik na lumapit si Caleb at walang pasubaling sinabi, "Dad, gusto ko siyang makita ulit. Hindi ako mapakali. May koneksyon kami. I feel it." Tumigil sa pag-inom ng kape si Conrad. Hindi agad sumagot. Tumitig ito sa anak niya bago dahan-dahang bumuntong hininga. "Sige anak, gusto mo bang puntahan natin siya? Ako na ang bahala sa driver." "Pero ayokong malaman to ng nanay mo muna ha?" Tumango si Caleb. May kakaibang liwanag sa kanyang mukha, tila naun lang siyang nabigyan ng direksyon sa isang bagay na hindi tungkol sa negosyo o yaman. Muling bumalik ang SUV sa rekto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang si Caleb ang sakay. Kasama na rin si Conrad, may dalang maliit na itim na envelope at isang kumpol ng litrato. Tahimik lang si Conrad buong biyahe at panay ang tingin sa hawak niyang lumang envelope. Nakatanggap kasi siya ng balita mula sa dati niyang driver noong panahong si Luisa, ang dating kasambahay, ay nagtrabaho sa kanila. Ayon dito, huling nakita si Luisa sa isang karinderyang malapit sa simbahan ng Tayuman mahigit 10 taon na ang nakalipas. Baka sakaling may makakakilala pa sa kanyang ron, ani Conrad sa sarili, habang inaayos ang kuwelyo ng kanyang polo. Pagdating nila sa simbahan, bumaba si Caleb na may dalang bagong eco bag. Paglingon niya sa gilidik, nakita niyang naroon muli si Rafael, nagsusunog ng mga tuyong dahon sa gilid ng bakuran bilang kapalit sa ilang piraso ng tinapay. "Rafa," sigaw ni Caleb habang papalapit. Lumingon ang bata at sa unang segundo ay tila nag-aalangan kung tatakbo o lalapit. Ngunit nang makita ang pamilyar ng ngiti ni Caleb, unti-unti siyang tumayo. Pinunasan ng mga kamay sa maruming shorts at lumapit. "Nagbalik ka," mahinang sabi ni Rafael. "Oo," sagot ni Caleb. "Di ko kasi mapakali eh. Gusto kitang makilala ng mas mabuti." Nagkatinginan silang muli. Habang si Rafael ay matipid ang kilos, si Caleb naman ay parang matagal ng kaibigan ng bata. Si Conrad na nasa gilid lang at tahimik na nakamasid ay biglang sumingit. "Anak, sandali lang. Rafa, tama ba? Pwede ba akong makiusap? Gusto ko lang sanang magtanong." Nag-usap sila sa loob ng bakuran ng simbahan. Si Rafael, si Caleb at si Conrad. 3 henerasyon ng karanasan. Ngunit na yon ay iisang tanong lang ang gustong masagot. "Sino ba si Rafael?" "Wala akong birth certificate, sir. Sabi ni Nanay Lucia, iniwan lang daw ako dito. May sulat na Rafael daw pangalan ko.
Yun lang po ang alam ko. Paliwanag ni Rafael habang hawak-hawak ang lumang name tag na gawa sa karton. Paano kanya nahanap? Tanong ni Conrad. Kinuha niya raw ako sa harap ng simbahan. Sabi niya, may basket daw ako noon. May sulat, pero wala namang pangalan ng magulang. Dahan-dahang iniabot ni Conrad ang isa sa mga litrato mula sa sobre. Nasa larawan si Luisa. Nakangiti habang hawak ang isang sanggol. Rafael, bulong niya. Ito ba? Mukhang kilala mo? Napakunot noo si Rafael. Parang siya pa ang yung nasa mga panaginip ko minsan. Pero hindi ko siya maalala ng buo. Dumango si Conrad at tumingin sa malayo. Siya si Luisa. Dati siyang kasambahay sa amin. Bigla siyang nawala ilang taon bago ka ipinanganak. May mga pagkakataon na pinaghihinalaan kong may nangyaring hindi ko na naintindihan noon. Biglang napalunok si Caleb. Dad, ibig mo bang sabihin baka anak siya ni Luisa at mo? Hindi sumagot si Conrad. Sa halip, inilabas niya ang isa pang sobre mula sa jacket niya. Isang formal na dokumento mula sa isang DNA testing center. Anak, gusto ko siyang isama sa ospital para sa test. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kinagabihan, habang pabalik na sa bahay si Caleb, hindi niya mapigilang ngumiti. Parang ngayon lang siya nakahanap ng tunay na dahilan para sa mga pagbisita niya sa mga outreach. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Ngunit sa puso niya, hindi ito tungkol sa pag-angat ng isa pang batang lansangan. Ito ay tungkol sa posibilidad na ang batang iyon ay piraso rin ng sarili niyang pagkatao. Sa kabilang dako, si Rafael ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Lucia. May dumating kanina, Nay. Yung lalaking mayamang kasama nung kaibigan kong si Caleb. Sabi nila, may kinalaman daw sila sa pagkatao ko. Tahimik si Lucia. Tilang may iniisip. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Anak, oras na siguro para malaman mo ang totoo. Hindi kita tunay na anak. Inampun lang kita. Pero minahal kita na parang sarili kong dugo. Alam ko, Nay, sagot ni Rafael. Ramdam ko naman. Nagyakapan sila. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, tilang may bagong umuusbong na liwanag. Liwanag ng katotohanang, kahit gaano man ito kasakit, maaaring magbukas ng panibagong simula. Ang mga susunod na araw ay puno ng katahimikan at pag-iisip para kay Conrad. Matapos ang muling pagkikita nila ni Rafael at ang posibilidad na ito ay bunga ng kanyang nakalipas na ugnayan kay Luisa, hindi na siya makatulog ng maayos. Sa bawat paglingon sa paligid ng kanyang malawak na opisina, ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap. Hindi pera, hindi papeles, kundi sagot. Sagot sa isang tanong na hindi niya kailanmang inasahan na muling lilitaw. May anak ba talaga siya sa ibang babae? Umupo siya sa kanyang study room isang gabi. Hawak ang isang maliit na wooden box na matagal nang nakatago sa lumang drawer. Binuksan niya ito. Nandoon ang isang liham, sulat kamay sa lumang papel, galing kay Luisa, hindi kailanmang naipadala sa kanya. Natagpuan niya ito noong isang taon lang habang inaayos ang lumang aparador ng yumaong ina. Conrad, panimula ng liham. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong magsabi sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko kayang dalhin mag-isa ang big. Hindi na niya naituloy ang pagbabasa. Nanikip ang dibdib niya. Muling sumilay sa isip niya ang mga panahong masaya pa silang magkaibigan ni Luisa. Isang dalagang mahinhin, masipag at laging naingiti sa labi. Hindi siya kagandahan ayon sa pamantayan ng lipunan. Pero para kay Conrad noon, si Luisa ay isang mundo ng kabutihan at kapanatagan. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Helena. Minsang ginabi sila sa opisina habang pinapakomputer ang ilang records ng bahay. Naabutan niya si Luisa na umiiyak sa kusina. Iniwan ng kanyang nobyo, nalaman niyang may iba na pala ito. At sa gabing iyon, sa pagitan ng lungkot at pagkakaunawa, may nangyaring hindi inaasahan, isang gabi ng damdaming pilit kinalimutan sa takot at konsensya. Kinabukasan, tahimik na umalis si Luisa. Walang paalam, walang paliwanag. Luisa, ikaw ba talaga ang inang nagpalaki kay Rafael? Tanong ni Conrad sa sarili, habang hawak pa rin ang sulat. At kung totoo, ako ba talaga ang ama niya?
Samantala, si Helena ay abala sa paghahanda para sa isang charity gala. Isang malaking event para sa mga socialite at political figures, kung saan ipapakilala niya si Caleb bilang susunod na mukha ng kanilang foundation. Caleb, darling, siguraduhin mong nakaayos ang tux mo ha. I want you to speak for at least 5 minutes on stage. Something about youth empowerment or whatever. Aniya habang iniabot ang isang invitation card. Sure, Mom, tipid na sagot ni Caleb. Ngunit halata ang kawalan ng interes sa kanyang tono. Hindi ba exciting? You'll be seen by everyone important. Actually, Mom, I need to talk to you about something. Nagtaas ng kilay si Helena. What now? I met a boy. His name's Rafael. I think he might be my brother. Tumigil si Helena sa paglalakad. Hawak pa rin ang wine glass. Excuse me? I'm serious. Dad and I met him. There's evidence that he might be his son, possibly your former maid's child. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Helena. Don't be ridiculous, Caleb. That's impossible. I saw the photo, Mom. I saw the boy. You need to see him too. I don't need to see anything. This is absurd. Are you saying your father cheated on me with some help? Maybe. Or maybe something more complicated happened. What if he didn't know? What if something was hidden from us? Enough, Caleb, sigaw ni Helena. I will not let a random street rat come into this family. Natahimik si Caleb. Pero sa puso niya, mas tumindi ang kagustuhang malaman ang totoo. Sa isa pang bahagi ng lungsod, habang si Rafael ay nagkukumpuni ng isang sirang bisikleta sa tabi ng simbahan, lumapit sa kanya si Caleb. May dala itong ice cream cone at isang papel na nakatiklop. "Oh, anong dala mo?" tanong ni Rafael habang nag-aayos ng kadena. Resulta ng unang background investigation. Pati yung sulat ng tatay ko galing sa dating kasambahay nila. Sagot ni Caleb. "Gusto mong makita?" Umiling si Rafael. "Hindi ko alam, baka hindi ko kayanin ang totoo." Pareho nilang alam. Hindi pera, edukasyon o estado ang tunay na batayan ng pagkatao. Minsan, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung saan ka nanggaling, kundi kung kanino mo pipiliing mapabilang. At habang papalapit na ang araw ng DNA testing, ang puso ng dalawa ay puno ng takot, pananabik at pangarap. Na sana sa dulo ng lahat ng ito may pamilyang naghihintay. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpili. Isang linggo matapos ang pag-uusap ni Caleb at Rafael sa simbahan, muling bumisita si Conrad sa rekto. Ngunit hindi na ito simpleng pag-uusap. Sa pagkakataong ito, bitbit niya ang isang pormal na alok. Pansamantalang tirahan para kay Rafael sa guest house ng kanilang pamilya habang hinihintay ang resulta ng DNA test. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, ani Conrad kay Rafael, habang nakaupo sila sa harap ng isang maliit na karinderya. "Gusto ko lang na mapanatili kang ligtas, at kung sakaling totoo ang hinala ko, ayokong malaman mong anak kita sa panahong hindi mo mararanasan ang kahit kaunting ginhawa." Tahimik si Rafael. Initigan niya si Lucia, na nooy nakaupo sa tabi nila, nakayuko at hawak ang lumang payong na ginagamit nila mula pa noon. "Ayos lang yan, anak," wika ni Lucia, pilit ang ngiti. "Kung may pagkakataon kang matuklasan ang pinagmulan mo, huwag mong sayangin. Andito lang ako." "Pero, paano kung hindi totoo? Paano kung umasa lang ako sa wala?" tanong ni Rafael, halos pabulong. Mas masakit ang habambuhay na tanong kaysa sa sagot na kahit masakit ay totoo, sagot ni Conrad. Sa unang araw ni Rafael sa guest house ng Villarreal Estate, litaw ang kanyang pag-aalinlangan. Malinis ang kwarto, malamig ang aircon, at may sariling banyo. Lahat ng ito'y parang galing sa ibang mundo. Hindi niya alam kung paano gamitin ang shower. Sanay siyang gumamit ng tabo at batya sa poso. Umatok si Caleb kinagabihan. May dalang 2 lata ng soft drinks at isang supot ng chichirya. "Pwede ba kong makisama?" tanong nito. Sabay upo sa paanan ng kama ni Rafael. "Naaalala ko to nung bata pa ako, sa treehouse namin sa Baguio." Umiling si Rafael. "Wala kaming treehouse. May trapal lang kami. Pero minsan, pinapanood namin yung buwan. Inaabot ko yun sa panaginip." Ngumiti si Caleb.
baka isang araw makuha mo rin. Hindi man sila magkadugo pa sa ngayon, tila may ugnayan na silang nabubuo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, pareho silang tumingala sa kisame na may glow-in-the-dark stars. Regalo noon pa kay Caleb nung siya'y 8. Nakangiti sila habang tahimik, magkasama sa isang kwarto, pero pareho pa ring may iniinda. Si Rafael ang pangungulila, si Caleb ang pagdududa, kung mabubuo pa ba talaga ang pamilyang pinangarap niya. Ngunit hindi naging madali ang pananatili ni Rafael. Sa mga sumunod na araw, ramdam niya ang malamig na pagtanggap ng ilan sa mga kasambahay, lalo na si Manang Fe, ang matagal ng tagapamahala ng bahay. Bakit nandito yang batang yan? Pabulong pero sinasadya ni Manang Fe na marinig ito ni Rafael habang nag-aayos ng mga plansa. Hindi yan dapat pinapapasok sa bahay ng mga tulad nila. Hindi ito lingid sa kaalaman ni Helena na bigla ring dumating mula sa out-of-town gala. Napatigil siya sa pintuan ng bahay nang makitang kasama ni Caleb si Rafael sa hapagkainan. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, malamig ang tono. Mom, sagot ni Caleb, we're waiting for the results. It's just for a while. A while? Sa sarili nating bahay? Caleb, hindi ito ampunan. Helena, sabat ni Conrad papasok mula sa sala. I allowed this. We're not pushing anything. We just want answers. Umiling si Helena. At kung mali ang sagot, ano ngayon? You still treat him like your own? What happens to this family? Bakit, Helen? Tanong ni Conrad, mababa pero mariin ang tono. Hindi mo ba iniisip kung paano kung ako ang may pagkukulang noon? Tahimik si Helena. Ngunit sa loob niya, may apoy na nagsisimulang sumiklab. Hindi lang dahil sa takot na baka mawala sa kanya ang kontrol, kundi dahil sa pangambang baka bumangon muli ang isang bahagi ng nakaraan na pinilit na niyang ibaon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Rafael mag-isa sa veranda, lumapit si Caleb na may hawak na sapatos. Size mo to, huwag kang mag-alala, hindi to bago, hand-me-down ko, pero comfy yan. Napatingin si Rafael sa sapatos. Hindi ito kagaya ng mga sinusuot ng mga bata sa kalsada. Hindi pudpod, hindi butas, hindi kinukumpuni gamit ang masking tape. Salamat, mahina niyang tugon. Inapik ni Caleb ang balikat niya. Kapag dumating na yung resulta, kahit ano pa man yun, hindi ka na mag-isa. Ngumiti si Rafael kahit alam niyang sa kaloob-looban niya, takot siyang umasa. Ngunit hindi niya maitanggi sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang siya basta tinanggap, pinili siya. Samantala, sa silid ni Helena, habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ang dalawang binata, tulala siya't malalim ang iniisip. Napansin ito ng kanyang sekretaryang si Marisa. Ma'am Helena, okay lang po ba kayo? Hindi agad siya sumagot. Nakita ko na yung batang yan noon pa, pero hindi ko akalaing babalik siya sa ganitong paraan. Nagulat si Marisa. Kilala niyo po siya? Nakita ko siya sa simbahan noong isang beses na nagpasama ako magdasal. Iningnan ko lang siya noon. Hindi ko alam kung bakit parang may kiliti sa puso ko. Hindi ko siya nakalimutan. Tumingin si Helena sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Para bang sa unang pagkakataon, isang bahagi ng nakaraan na kanyang pilit pinagsarhan ay muling lumilitaw at hindi na niya kayang baliwalain. Sa katahimikan ng gabi, sabay na lumalim ang paghinga ng dalawang magkaibang nilalang. Ang batang dating pulubi na ngayon ay nasa loob ng bahay ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod. At ang ina ng bahay na nagsisimulang mangamba na baka ang batang ito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Umuulan ng mahina sa Binondo nang bumaba si Conrad sa harap ng isang lumang gusaling gawa sa kahoy at semento. Isa itong paupahan na halos dekada na ang tanda at matagal lang iniiwasan ng mga middle-class tenants. Ngunit dito siya pinatuloy ng kanyang private investigator matapos nitong matunton ang dating landlord ni Luisa. Ang babaeng minsan niyang minahal at ngayon ay bahagi ng mga tanong na gumugulo sa kanyang isip. Dito siya huling nanirahan, sir, pahayag ng investigator habang tinuturo ang ikalawang palapad ng gusali. May naiwan siyang ilang gamit ayon sa landlady. Kinuha na raw ang ilan pero may kahong iniwang ayaw niyang itapon dahil baka balikan. Bumukas ang matandang pintuan ng opisina. Isang matabang ginang na may hawak na mug ng kape ang bumati sa kanila.
Kayo po ba yung nagsabi sa tawag tungkol kay Luisa? Tumango si Conrad, halatang pinipigil ang emosyon. Oo po, gusto ko sanang makita ang iniwan niyang gamit kung maaari. Inilabas ng ginang ang isang lumang kahon na may alikabok. May mga marka na tila nilumot na sa tagal. Nandyan po lahat, hindi ko po binuksan, wala rin akong lakas ng loob. Tahimik na binuksan ni Conrad ang kahon habang nakaupo sa bangkong gawa sa kawayan. Isa-isa niyang inilabas ang mga laman nito. Isang lumang notebook na puno ng sulat kamay, isang maliit na stuffed toy na parang regalo mula sa bata, at ilang piraso ng baby clothes. Ngunit ang pinaka nagpatigil sa kanyang hininga ay ang isang envelope na may pangalan, "Para sa aking anak." Sa loob nito, may kalakip na Polaroid picture ng sanggol na may birthmark sa balikat. Isang marka na eksaktong kapareho ng kay Rafael at kay Caleb. Muli niyang binuksan ang notebook. Isa iyong journal. Nakasulat ang mga saloobin ni Luisa habang siya ay nagdadalang tao. Mahal ko si Conrad, pero hindi ko maaaring ipilit ang sarili ko sa mundo niya. Nang malaman kong buntis ako, ang tanging nais ko lang ay ang mapanatiling ligtas ang batang ito. Kung isang araw matagpuan niya ang kanyang ama, sana ay hindi siya magalit sa akin dahil pinili kong lumayo. Nanginginig ang kamay ni Conrad. Pakiramdam niya, bumalik siya sa panahong iyon. Parang naririnig niya ang boses ni Luisa. Ang halakak nito tuwing natatapon ang kape habang naglilinis, ang pagtawag nito ng sir sa isang tono na may halong lambing. Pero higit sa lahat, naramdaman niya ang bigat ng panahong lumipas. Panahong maaaring naging iba ang takbo ng lahat kung siya'y nagtanong o hinanap si Luisa noon. Sa Villarreal Mansion, si Rafael ay abala sa pagbabasa sa maliit na library. Binigyan siya ni Caleb ng lumang libro ni Conrad tungkol sa architecture at doon niya sinimulang mabighani sa disenyo ng mga gusali. Gusto mo bang maging engineer? Tanong ni Caleb habang sinasamahan siyang basahin ang libro. Hindi ko alam, sagot ni Rafael. Pero parang gusto kong gumawa ng bahay. Yung bahay na hindi ko naranasan. Hindi trapal, hindi kahoy na pinapasok ng ulan. Yung bahay na may ilaw kahit gabi. Napangiti si Caleb. Kung gusto mong ituloy yan, tutulungan kita. Hindi porket hindi mo naranasan ay hindi mo na mararating. Bakit mo ginagawa to, Caleb? Tanong ni Rafael bigla. Sa lahat ng taong nakita kong mayaman, ikaw lang ang tumingin sa akin na parang normal na tao. Tingin ko kasi, may mga bagay na mas mahalaga pa sa estado sa buhay. Isa na doon, yung makita kung paano nagkakaroon ng halaga ang tao. Hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi kung paano siya lumalaban. Hindi ito sinabi ni Caleb bilang simpleng pahayag. Nararamdaman ni Rafael ang sinseridad sa bawat salita. Hindi ito awa, kundi pagkilala, pagkakakilanlan. Kinagabihan, bumalik si Conrad mula Binondo. Bitbit niya ang kahon ni Luisa. Tahimik siyang umupo sa harap ng kanyang study at tinawag si Caleb. Anak, panimula niya habang binubuksan ang kahon. Ito ang kahon ng isang babae na matagal ng bahagi ng nakaraan ko, si Luisa. Kung tama ang pakiramdam ko, siya ang ina ni Rafael. Tiningnan ni Caleb ang mga larawan. Tumigil siya sa isang Polaroid, larawan ng isang sanggol na hawak ni Luisa habang nakaupo sa isang bangko. Pareho ang mata sa kanya, pareho ang ngiti, at higit sa lahat, pareho ang hugis ng birthmark sa balikat. Hindi mo na kailangan sabihin, Dad. Wika ni Caleb. Kita ko na. Hindi siya galit. Hindi siya nagalit sa ama. Sa halip, mas nanaig ang damdamin ng pagkakakumpleto. May isang bahagi ng kanyang buhay na ngayon lang nabigyan ng sagot. Sa isang sulok ng bahay, pinatawag ni Conrad si Rafael. Anak, mahina niyang panimula. May natagpuan akong journal. Galing sa ina mo, kay Luisa. Tumigil sa paghinga si Rafael. Hindi siya agad nakasagot. Nakita niya siya? Hindi, pero may iniwan siyang mga alaala. At isa doon ay ikaw. Inabot ni Conrad ang kahon. Dahan-dahang binuksan ito ni Rafael. Hawak ang journal na tila kay bigat para sa murang kamay. Sa unang pahina, naroon ang isang larawan. Si Luisa, ngumiti habang karga siya noong sanggol pa. Sa likod, may nakasulat, ang anak kong ilaw ng buhay ko, Rafael. Hindi ko siya mahalala, pabulong niyang sinabi, pero parang kilala ko siya. Umupo si Conrad sa tabi niya. Dahil bahagi siya ng puso mo,
kahit kailan mo man siya makilala. Sa gabing iyon, hindi na muling nagtanong si Rafael. Hindi dahil buo na ang kanyang pagkatao, kundi dahil alam niyang nagsisimula na siyang buuin ang sarili, hindi bilang anak ng kalye, kundi bilang isang taong may pinagmulang totoo, may kwento, at may ina na piniling isakripisyo ang lahat para sa kanyang kinabukasan. Tahimik si Caleb. Naiintindihan niya ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit alam din niyang may mga bagay na kahit gaano pa siya kalapit kay Rafael, ay hindi niya lubos na mararamdaman dahil siya ay pinanganak sa kumpletong pamilya at si Rafael ay sa kawalang katiyakan. Pagdating nila sa laboratorio, sinalubong sila ng isang maaliwalas na babaeng doktor. Good morning, Mr. Villarreal. Naka-schedule po tayo ngayon para sa DNA test. Nasaan po ang bata? Ako po yun, sagot ni Rafael. Pinilit ngimiti kahit halata ang tensyon sa kanyang mukha. Okay, ang gagawin po natin ngayon ay simpleng cheek swab. Kayo rin po, sir, sabay tingin kay Conrad. At kayo rin, Mr. Caleb, bilang comparison. Isa-isang isinagawa ang proseso. Sa bawat dampi ng cotton swab sa kanilang bibig, tila ba may bahagi ng kanilang pagkatao ang kinukuha rin. Hindi lamang laway, kundi ang kasaysayang nakaimbak sa bawat hibla ng kanilang dugo. Pagkatapos ng test, iniabot ng doktor ang acknowledgement slip. The results will be out in 3 days. If you wish, we can have them sent directly to your residence. Tumango si Conrad. Please, and make sure no one else gets a copy but me. 3 araw ang lumipas. Sa unang 2 araw, tila walang gustong magsalita sa mansion. Si Helena ay nanatili sa kanyang silid, abala sa pag-aayos ng board meeting ng kanilang foundation. Hindi siya nagpapakita kina Rafael o Caleb. At kung minsan ay sadyang nilalampasan si Conrad. Sa 3 araw, dumating ang sobre na may tatak ng laboratorio. Kinuha ito ni Conrad mula sa kamay ng kanilang butler at agad na nagtungo sa study room. Pinatawag niya si Caleb at si Rafael. Tahimik silang naupo sa loob ng silid. Walang salita. Tanging ang tunog ng gunting na ginamit ni Conrad sa pagbukas ng sobre ang maririnig. Nang mabuksan ito, binasa niya ang unang bahagi ng dokumento. Test subject Conrad Villarreal. Alleged child Rafael Delgado. Result not matched. Tumigil ang mundo ni Rafael. Sandaling nanlabo ang kanyang paningin. Hindi siya anak ni Conrad. Hindi siya anak ng ama ni Caleb. Ibig sabihin, mali ang akala, mali ang tanong, mali ang pag-asam. Ngunit hindi pa doon natatapos ang papel. Further note, comparative analysis between subject Helena Villarreal and Rafael Delgado indicates a 99.998% probability of maternity match. Nabitawan ni Conrad ang papel. Si Caleb ay hindi agad nakagalaw. Si Rafael naman ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Si Ma'am Helena, bulong ni Rafael, halos hindi makapaniwala. Tumango si Conrad, mabagal ang kilos. Rafael, anak ka ni Helena. Anak ka niya. Hindi pwede. Hindi pa paano yun nangyari. Kinakabahan si Caleb. Kung hindi ikaw ang ama, pero si Ma'am ang ina. Ibig sabihin magkapatid kami ni Rafael? Hindi ko rin maintindihan agad. Pero ang ibig sabihin nito, may nakatagong kasaysayan na hindi natin alam at kailangan na nating harapin. Kinagabihan sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw ng pananahimik, pumasok si Helena sa dining room kung saan naroon sina Caleb at Rafael. Halatang kabado siya, ngunit dala niya ang isang folder, mga lumang medical records. May ipapaliwanag ako, panimula niya. 14 na taon na ang nakalipas. Naaksidente ako habang nasa Laguna. Koma ako ng halos 2 linggo. Ayon sa records, naoperahan ako at dinala sa isang private clinic. Wala akong matandaan. Hindi mo alam na nanganak ka? Tanong ni Caleb, halatang nanginginig sa damdamin. Hindi, sinabihan ako ng doktor na wala naman daw komplikasyon at hindi nila binanggit kahit ano tungkol sa pagbubuntis. Pero may mga buwan noon na hindi ko rin alam kung buntis ba talaga ako. Binaliwala ko dahil stress ako sa negosyo. Pero si Luisa, mahina ang boses ni Rafael. Siya ang kasama ko sa Laguna noon. Personal maid ko siya noong panahong yun. Siya rin ang unang nawala matapos akong makalabas ng ospital.
hindi ko na siya nakita uli. Tumulo ang luha ni Helena habang iniaabot ang medical records. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kinuha ni Luisa ang anak ko. Siguro inakala niyang ayaw ko o siguro may nag-utos sa kanya. Pero ngayon, wala na siya para itanong ko kung bakit. Tahimik si Rafael. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang hindi malaman kung sino siya o ang matuklasang ang babaeng umiiwas sa kanya sa loob ng mansyon ay siya palang tunay na ina niya. Tinitigan siya ni Helena, puno ng luha ang mata. Anak, kung huli man akong dumating bilang ina mo, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi. Maagang nabising si Rafael sa araw ng pagsusuri. Malamig ang simoy ng hangin sa compound ng Villarreal Mansion, ngunit higit pa sa lamig ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nararamdaman siyang halos hindi maipaliwanag. Isang halo ng takot, pag-asa at pangungusap na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Paano kung hindi ako ang anak nila? Habang naghihintay siya sa may veranda, lumapit si Caleb, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi mo kailangan kabahan, wika nito, pilit pinapakalma ang kaibigan. Anuman ang lumabas sa resulta, hindi yon ang magdidikta kung saan ka nabibilang. Kinuha ni Rafael ang tasa at dahan-dahang humigop. Pero hindi mo maiintindihan ang pakiramdam ng isang taong buong buhay ay naghanap ng pangalan, ng isang lugar na matatawag na akin, ng isang taong makakatulong magsabi kung sino ba talaga ako. Hindi agad sumagot si Rafael. Mumit sa kanyang puso, sa kanyang katahimikan, nagsimulang mabuo ang isang bagong tanong. Handa ba siyang tanggapin ang isang ina na hindi niya kilala, ngunit nagdadala ng kapiraso ng kanyang tunay na pagkatao? At habang unti-unting sumasara ang isang bahagi ng kanyang matagal ng paglalakbay, isang panibagong pintuan ang dahan-dahang bumubukas. Pintuan patungo sa isang mas komplikado ngunit mas totoo na mundo. Ang mundong hindi lang puno ng katanungan, kundi ng katotohanan. Tahimik ang buong bahay kinabukasan. Tila bawat pader ng Villarreal Mansion ay may dalang bigat ng nakaraan. Hindi lang basta yaman ang bumabalot sa lugar na iyon, kundi kwento, lihim at sugat na dahan-dahan nang humihilom sa pagbubunyag ng katotohanan. Si Rafael ay nakaupo sa may hardin, nakatitig sa lumang fountain na dati niyang tinitingnan lamang mula sa labas ng gate. Sa isipan niya ay paulit-ulit ang eksena kagabi, ang pagtatapat ni Helena, ang mga dokumentong nagpapatunay, at higit sa lahat, ang mga salitang hindi niya inakalang maririnig mula sa isang taong ilang ulit siyang iniwasan. Anak kita. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Masaya ba siya? Galit ba? Malungkot? O sadyang wala siyang sapat na emosyon upang maunawaan ang lahat ng ito. Lumapit si Caleb, may dalang 2 tasa ng tsokolate. Paulit-ulit na ritual na tila hindi nauubos ng kahulugan. Gusto mong lumabas? Alok ni Caleb. Kahit sandali lang. Sa labas ng compound, malayo sa lahat. Hindi muna, sagot ni Rafael. May bahagyang panginginib sa boses. Pakiramdam ko, ang dami kong kailangang intindihin. Hindi pa handa yung puso ko. May tanong ka ba? Marami. Pero mas marami, yung hindi ko alam kung paano ko itatanong. Umupo si Caleb sa tabi niya. Naiintindihan ko. Kahit ako, gulong-gulo rin. Pero alam mo, kahit hindi ikaw yung anak ni Dad, para pa rin kitang kapatid. At ngayon, mas totoo pa pala kaysa sa inaasahan natin. Napatawa si Rafael, pilit pero totoo. Oo nga no, parang pelikula lang. Pero totoo ito, seryosong tugon ni Caleb. At kahit anong mangyari, andito lang ako. Habang si Rafael ay pinipilit intindihin ang biglaang pagbabagong ito. Si Helena naman ay nakakulong sa kanyang silid, nakaupo sa harap ng salamin. Sa kanyang kandungan ay naroroon ang isang lumang pendant na noon ay inakala niyang nawala na. Ito ay ibinalik ni Conrad sa kanya nang makumpirma ang DNA result, isang pendant na may litrato ni Luisa sa loob, at sa kabilang bahagi ay larawan ng isang sanggol. Noon pa man, ramdam na ni Helena na may hindi tama. Ngunit pinili niyang kalimutan ang lahat, ang pagkakakuma, ang pagkawala ni Luisa, at ang kakaibang gutom sa dibdib na hindi niya maipaliwanag sa mga nagdaang taon. Luisa, bulong niya sa sarili habang pinapahid ang luha sa kanyang mata.
Bakit hindi ka nagsabi? Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Conrad iyon dala ang isang tasa ng kape. Hindi mo kailangang takasan ang lahat ng ito, Helena. Malumanay na sabi niya. Kailangan ka ni Rafael, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang ina. Tumayo si Helena, lumapit sa bintana at tumitig sa hardin kung saan naroroon pa rin si Rafael at Caleb. Hindi ko alam kung paano, sagot niya, ni hindi ko maalala ang pagbubuntis. At ngayong alam ko na, parang ang hirap bumawi sa taong nasaktan ko ng paulit-ulit. Hindi huli ang lahat, tugon ni Conrad. Ang anak ay hindi lang lumalapit sa ina dahil sa dugo. Lumalapit siya dahil sa pagyakap. Tahimik na bumaba si Helena makalipas ang ilang minuto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hardin. Nang nakita siya ni Rafael, agad itong napatigil. Hindi siya makagalaw. Si Caleb naman ay kusang tumayo, nagpaalam ng hindi nagsasalita, at iniwan silang dalawa. Ikaw ba ang nagtanim nito? Tanong ni Helena habang tinuturo ang maliit na tanim na gumamela sa gilid ng hardin. Opo, pinayagan ako ni Manong Lito. Sabi ko po, gusto ko lang mag-iwan ng kulay sa lugar na to. Tahimik si Helena. Umupo siya sa tabi ng tanim. Alam mo ba, bata pa ako, gumamela din ang paborito kong bulaklak, kwento niya. Kasi kahit hindi mamahalin, may dating. Tumatagal, hindi madaling masira. Hindi sumagot si Rafael, pero pinakikinggan niya ito. Nakita kita sa simbahan noon. Hindi ko alam kung bakit parang may humihila sa puso ko papalapit sa'yo. Tinawanan ko lang sarili ko noon. Pero nung sinabi ni Caleb na baka anak kita, doon ko naisip, baka hindi lang ito guilt. Baka ito talaga ay koneksyon. Ma'am, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Tugon ni Rafael, halos pabulong. Galit ako, nalilito. Pero hindi kita kayang kamuhian. Kasi kahit minsan kahit hindi ako tinanggap agad, hindi rin ako itinulak palayo ng tuluyan. Tumingin si Helena sa kanya, puno ng luha ang mga mata. Kaya ko bang humingi ng kapatawaran? Hindi para burahin ang sakit, kundi para simulan ng bago? Matagal ang katahimikan, hanggang sa tumango si Rafael, marahan, at tinapik ang palad ng babaeng, buong buhay niyang inatalay malayo sa kanya. Baka hindi ngayon, pero subukan natin. Sa gabing iyon, inanyayahan ni Helena si Rafael sa isang simpleng hapunan sa maliit na baranda na kadalasang ginagamit lang sa mga intimate family gathering. Nandoon din si Caleb at si Conrad. Walang yaman, walang titulo, walang formalidad, tanging pamilya lang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rafael na hindi siya bisita, kundi isa sa kanila. Hindi ko alam kung kailan tayo magiging normal, sabi ni Caleb habang nagbubuhos ng iced tea. Pero kung ito na yung simula, gusto kong ipagdiwang to sa pamilya natin. Sa bagong simula, sabay sabi ni Helena habang tinitigan si Rafael ng may pagmamahal. Mula sa isang batang lansangan na hindi alam kung sino siya, si Rafael ay unti-unting nagiging tao sa mata ng sarili niyang kasaysayan. Hindi dahil sa resulta ng DNA, kundi sa pagtanggap ng mga taong dati hindi niya inakalang magiging bahagi ng buhay niya. At kahit hindi pa tapos ang kwento, malinaw na ang direksyon nito. Isang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag ng pagkilala at pagmamahal. Maaliwalas ang umaga sa Villarreal Estate. Sa unang tingin, isa lamang itong normal na araw. May mga hardinero sa bakuran, tahimik na gumagalaw ang mga kasambahay, at ang simoy ng hangin ay may dalang preskong amoy ng bagong bilig na damo. Ngunit sa gitna ng kaayusang ito, may tensyon pa ring naroon. Isa na ngayong hindi tinatago kundi pilit na hinaharap. Sa maliit na lanay sa gilid ng bahay, nakaupo si Rafael sa kahoy na bangko habang pinagmamasdan ng kanyang mga kamay. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumabas ang DNA results, at sa loob ng panahong iyon, marami na ang nagbago. Mula sa pagkakakilala niya sa sarili, sa relasyon niya kay Caleb, hanggang sa pagtanggap niya kay Helena bilang ina. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga tanong pa ring bumabagabag sa kanyang isipan. Lumapit si Caleb, bitbit ang 2 bag na may lamang bagong damit. "O ready ka na?" tanong niya habang inaabot ang isa kay Rafael. Napatingin si Rafael. "Para saan to? May programa sa foundation ni Dad. Gusto kitang isama. Magpapamigay tayo ng school kit sa mga bata sa Pasig." "Pasig?" tanong ni Rafael. May kaunting kaba sa tinig.
Maraming batang kalye roon. Doon dati kinukuha ni Nanay Lucia ang mga pinaglumaan sa ukay. Tumango si Caleb. Tama. Gusto kitang makilala ng mga bata roon. Gusto kong makita nila na may isang Rafael na mula sa lansangan. Pero ngayon ay nagsisimula ng tumayo sa sarili niyang pangalan. Tahimik nang umiti si Rafael. Salamat, Caleb. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ako kikilos sa harap ng maraming tao. Baka isipin nila nagpapanggap lang ako. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Just be who you are. Kung may hindi makaintindi, hayaan mo sila. Ako si Dad at si Mom. Nakita ka namin. At sapat na yon. Sa outreach event, maraming bata ang natuwa nang makita ang dalawang binata na personal na nag-abot ng gamit. Lalo na si Rafael, nakita ng mga batang kalye ang sarili nila sa kanya. Mura pa ang kanyang kilos, may bahid pa ng lansangan ang pananalita, ngunit may dangal ang kanyang mga galaw. Hindi siya nakatayo sa taas ng entablado, kundi sa tabi nila, nakaluhod habang ikinakabit ang backpack sa balikat ng isang batang babae. Kuya, dati ka rin bang walang bahay? Tanong ng isa. Dati? Oo, minsan nga hindi lang bahay, pati pangalan pakiramdam ko wala ako. Sagot ni Rafael. Ngayon, unti-unti na akong binubuo. Pero hindi dahil sa yaman ha, dahil sa mga taong naniwala. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Helena. Nakatayo ito sa lilim ng isang punong akasya, naka-sunglasses, ngunit hindi nito naitago ang bahagyang pagngiti sa labi. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang anak na hindi lumalapit sa kanya para humingi, kundi para tumulong. Ma'am Helena, tawag ng kanyang sekretarya na si Marisa, nandito na po ang car. Kailangan na po nating tumuloy sa susunod na location. Hindi sumagot si Helena agad. Sa halip ay tinawag si Rafael. Anak, may pupuntahan kami sa Taguig. Gusto mo bang sumama sa akin? Napalingon si Rafael. Ako? Oo. May kailangan imbestigahan sa ospital na dating pinagdalhan sa akin nung naaksidente ako. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nagdesisyon na hindi ako sabihan tungkol sa pagbubuntis ko noon. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng isang dating nurse na si Lilia. Ngayon ay matanda na at retirado, ngunit nakatira pa rin malapit sa compound. Ipinatawag ito ni Helena para kausapin at alamin ang katotohanan. Ma'am Helena, hindi ko akalain magkikita pa tayo. Ani Lilia habang nanginginig ang kamay. Gusto ko lang malaman, Nurse Lilia, noon bang naaksidente ako at nanganak, bakit hindi ako sinabihan? Sino ang nagdesisyon? Tanong ni Helena. Diretso, ngunit puno ng pigil na damdamin. Tahimik muna si Lilia. Saglit siyang tumingin kay Rafael at mistulang napigilan. Kayo ba si Rafael? Opo, sagot ng binata. Ako po yung sanggol noon, anak ni Ma'am Helena. Tumulo ang luha ni Lilia. Ako po ang nagpasya, mahinang sabi ng matanda. Noong panahong iyon, may mga tawag na galing sa mga lawyer ng Villarreal Group. May instruction na kung sakaling may abnormalidad sa medical record ni Ma'am, ay hindi dapat ipaalam hanggang hindi pinapaintulutan ng legal department. Hindi ko maintindihan, abnormalidad? Gulat na tanong ni Helena. Na-diagnose po kayo noon ng partial memory lapse at temporary trauma-induced amnesia. Binalak po ng legal team na hintayin muna kayong makarecover bago ibigay ang balita. Pero ilang araw lang matapos kayong ma-discharge, hindi na kayo bumalik. At si Luisa, siya po ang huling nakakita sa sanggol. Tumulong siya sa pagbabantay. Pero isang umaga, pagdating namin sa nursery, wala na siya. Napaiyak si Helena. Hindi ako sinabihan, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon. Pinagtakpan po nila ang lahat. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ang hindi ko pagtutol. Pero hindi ko na maibabalik ang mga panahong yun. Pagbalik nila sa sasakyan, walang salita si Rafael. Ngunit nang makasakay na, siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Pero salamat ma, at least na yon malinaw na. Pasensya na anak, tugon ni Helena. Maraming taon akong bulag. Hindi lang sa katotohanan, kundi pati sa damdamin ko. Pero ayokong masayang ang mga natitirang taon natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi madaling ibalik ang mga taon. Pero baka pwedeng simulan ulit. Muling tumulo ang luha ni Helena, ngunit ngayong araw na ito, hindi na ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng pag-asa.
Sa paglalim ng hapon, habang binabaybay ng sasakyan ang pauwing daan, pareho nilang naiisip na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay hinuhubog ng katotohanan, pagsisikap at pagtanggap kahit gaano ito kasakit. Makalipas ang isang buwan mula nang mabunyag ang lahat ng lihim, ang pagkapanganak ni Helena, ang pagkawala ni Luisa at ang pagkakakilanlan ni Rafael bilang anak ng pamilyang Villarreal. Unti-unti nang nagbabago ang takbo ng araw-araw sa mansyon. Ang dating malamig at estriktong bahay ay tila ngayon ay unti-unting nilulukuban ng init ng koneksyon. Hindi pa rin ito perpekto at may mga katahimikan pa rin sa pagitan ng mga kainan, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging magaan na ang pag-iral ni Rafael sa mundo ng mga taong minsang akala niya'y napakalayo. Isang umaga, habang nakaupo si Rafael sa garden table, abala siya sa paglalagay ng mga binhi ng kamatis sa ilang paso sa gilid ng bakuran. Dumaan si Helena, suot ang kanyang simpleng floral dress, malayo sa karaniwan niyang mamahaling damit. "Anong tanim yan?" tanong ni Helena. "May dalang tray ng juice." "Kaming ni Kuya Lito ang nagtanim yan, kamatis. Gusto ko sanang makakita ng bunga bago magpasko," sagot ni Rafael. Hindi lumilingon pero hindi rin malamig ang tono. "Alam mo ba, sabay lapag ni Helena ng juice sa tabi niya. Mahilig din ako sa gardening noon. Pero simula nang mapunta ako sa business world, nakalimutan ko na ang simpleng ganyan." "Baka pwede kang bumalik sa ganito," sagot ni Rafael. Mas magaan sa dibdib. Tahimik na naupo si Helena sa tabi niya. Ilang segundo rin ang lumipas bago siya muling nagsalita. "Rafa, gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang para sa mga taon na nawala, kundi pati sa mga panahong nandito ka na pero pinili kong umiwas." Hindi sumagot si Rafael kaagad. Sa halip, inabot niya ang isa sa mga plastik na paso at iniabot kay Helena. "Ikaw na magtanim ng susunod, para maramdaman mo kung gaano kasarap pag tumubo na." Napangiti si Helena, bahagyang namasa ang mga mata. Hindi niya inaasahan ang simpleng kilos na iyon, ngunit sapat na iyon para mapawi kahit paano ang bigat na matagal nang dala. Habang ang ugnayan nilang mag-ina ay unti-unting humuhubog, may isa pang hakbang si Rafael na gustong simulan, ang pagbabalik eskwela. Isang hapon, habang nag-aayos si Caleb ng mga files para sa foundation, pumasok si Rafael sa library, dala ang isang enrollment form mula sa isang community high school. "Caleb, sa tingin mo, kakayanin ko pa bang mag-aral ulit?" tanong niya. "May bahagyang kaba sa tinig." Tumingin si Caleb sa papel at ngumiti. "Ano ka ba? Siyempre naman. Hindi pa huli ang lahat. At saka, kung gusto mong magpatuloy hanggang college, ako na ang bahala sa'yo." "Hindi mo kailangang gawin yan," sagot ni Rafael, nag-aalangan. "Hindi ko to ginagawa dahil kailangan. Ginagawa ko po dahil gusto ko. Kapatid kita. At gusto kong makita kang makamit lahat ng nawala sa iyo noon." Napayo ako si Rafael, nangingilid ang luha sa mata. Hindi niya kailanman inakalang may taong magsasabi sa kanya ng ganon. "Salamat, Caleb. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yan para sa akin." "Hindi mo kailangan magpasalamat," sagot ni Caleb. "Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa sarili mo. Kasi kaming lahat naniniwala na kaya mo." Nang makapagsimula na sa school si Rafael, naging mabilis ang pagbabago sa kanya. Hindi siya agad sanay sa classroom setup. Pero dahil na rin sa dedikasyon niya at suporta ng pamilya, mabilis siyang naka-adjust. Sa bawat araw na pumapasok siya, dala niya hindi lang bag na puno ng notebook, kundi pusong puno ng determinasyon. Sa kabila ng bagong simula, hindi pa rin niya nakalilimutan ang mga taong naging bahagi ng dati niyang buhay. Lalo na si Lucia. Isang hapon, sinadya niya ang maliit na boarding house sa Tondo kung saan pansamantalang inalagaan ng foundation si Lucia. Mahina na ito at madalas ay kinakailangan ng tulong sa paglakad. Ngunit sa kabila ng kahinaan, malakas pa rin ang espiritu nito. "Nay Lucia," kawag ni Rafael, habang hawak ang bungkos ng rosas na siya mismo ang nagtanim sa mansion. Pagkakita sa kanya ng matanda, agad nitong niyakap si Rafael ng mahigpit. "Akala ko nakalimutan mo na ako." Mahina ngunit masiglang sabi ni Lucia. "Hindi po mangyayari yon. Kaya nga ako nandito. Gusto ko pong magpasalamat."
Dahil kung hindi kayo, baka wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Umupo sila sa tabi ng lamesita at isa-isang ikinuwento ni Rafael ang mga nangyari, ang resulta ng DNA test, ang pagiging anak ni Helena, ang pagsisimula niyang mag-aral, at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya V. Hindi ka lang basta pinanganak uli, anak, sabi ni Lucia. Parang ibinangon ka ng tadhana. Pero kahit kailan, hindi kita ituturing na hindi akin. Dahil kahit hindi kita isinilang, pinanaki kita. Alam ko po yan, sabi ni Rafael, at hinalikan sa noo ang matanda. Sa muling pag-uwi sa mansion, sinalubong siya ni Helena na may hawak na sobre. Anong meron? Tanong ni Rafael. Nagpadala ang foundation ng scholarship grant para sa'yo. Buong senior high hanggang college. At hindi lang yon, may personal letter mula sa isang donor. Binuksan ni Rafael ang liham. Nakasulat sa simpleng papel, ngunit tagos sa puso. Rafael, kung kailanman mangarap ka ng mataas, sana hindi mo isipin na hindi mo ito kayang abutin. Dahil hindi importante kung saan ka nagmula, kundi kung gaano ka katatag sa bawat hakbang. Caleb. Napatingin si Rafael sa kanyang kapatid na nooy nakatayo sa likod ng pintuan, nakangiti. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang mundong dating madilim at puno ng pangungulila ay unti-unti nang nagiging tahanan. Hindi man ito ang pamilya na unang bumuo sa kanya. Ito ang pamilyang pinili ng tadhana upang tuluyang buuin ang kanyang pagkatao. 3 buwan matapos magsimulang formal na mag-aral si Rafael, mabilis ang naging pag-usbong ng kanyang kakayahan. Hindi siya ang pinakamatalino sa klase, pero siya ang pinakamasigasig. Walang araw na hindi siya pumapasok sa paaralan kahit umuulan o masama ang panahon. Lagi siyang nasa unang upuan, nakikinig sa bawat aralin na parang iyon na ang huling pagkakataong matuto. Isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng school gate, hinaran siya ng kanilang principal na si Ma'am Banes. Rafael, pwede ka bang makausap sandali? Tanong nito. Opo, ma'am, sagot niya. Nagtataka kung anong meron. Pinaupo siya nito sa guidance room at iniabot ang isang papel na may logo ng Department of Education. Napili kang maging valedictorian ng batch nyo, wika ng principal na may ngiting hindi maitago, at sa susunod na buwan, ikaw ang magiging tagapagsalita sa graduation. Hindi agad nakaimik si Rafael, na natiling nakatiig sa papel na hawak niya, parang hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Ilang taon lang ang nakalipas. Isa siyang batang kalye na pinagtatawanan ng mga dumaraan. Ngayon, siya ang kinikilalang pinakamahalaga sa buong batch. Salamat po, ma'am, sagot niya sa wakas. Hindi ko po ito magagawa kung wala yung mga taong naniwala sa akin. Pag-uwi niya sa Villarreal Mansion, nadatnan niya si Helena sa living room habang may tinatapos na report para sa kanilang bagong charity foundation. Tinawag niya ito at iniabot ang papel. Anong meron? Tanong ni Helena habang kinukuha ang dokumento. Pagkabasa niya sa nilalaman, hindi napigilang mapaluha si Elena. Rafa, mahina nitong sabi. Hindi ko alam kung paano kita pupurihin ng sapat. Pero anak, napaka-proud ko sa'yo. Lumapit si Rafael at yumakap sa kanya. Ma, hindi lang ako ang gumalaw para dito. Kayo rin. Si Caleb, si Dad Conrad, pati si Nanay Lucia. Lahat kayo, nag-ambag sa kung sino ako ngayon. Anak, sagot ni Helena habang hinahaplos ang kanyang likod. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klasing tuwa. Yung pakiramdam na kahit ang dami mong pagkukulang bilang ina, may pagkakataon ka pa ring makabawi. Nang dumating ang araw ng graduasyon, isang buong auditorium ang napuno ng magulang, guro at mga estudyanteng sabik sa seremonyas. Suot ni Rafael ang kanyang toga, habang nakaupo sa pinakaharap, katabi ng school officials. Naroon din sina Helena at Conrad, kapwa nakabarong at simple lamang ang suot. Ngunit bakas sa kanilang mga mata ang labis na tuwa. Si Caleb naman ay nakaupo sa gitna ng audience, may hawak na kamera, handang i-document ang bawat segundo. Nang tinawag na si Rafael upang magsalita sa entablado bilang valedictorian, tumayo ito ng buong tapang. Hinubad niya saglit ang kanyang cap at tumitig sa buong auditorium. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula niya, malinaw at mahinahon. Ako po si Rafael,
isang dating batang kalye, isang dating walang pangalan. Ngunit na yung araw na ito, hindi ko na po kailangang itago kung sino ako. Tumigil siya saglit. Marami sa audience ang napatingin sa isa't isa. Tila hindi makapaniwala sa kanyang panimula. Lumaki po ako sa ilalim ng tulay, sa tabi ng simbahan at sa pangangalaga ng isang matandang babae na wala ring pamilya. Ang pagkain ay galing sa tira-tira. Ang tulog ay sa karton. Pero ang pangarap, lagi pong buo. Sa dami ng pagkakataong pwede akong sumuko, lagi kong pinanghawakan ang sinabi ng nanay-nanayan ko. Hindi ikaw ang dapat ikahiya, kundi ang mundong tumangging kilalanin ang halaga mo. Tumulo ang luha ni Helena habang pinapakinggan ito. Hinawakan siya ni Conrad sa kamay habang si Caleb ay hindi na rin napigilang mapaluha. Ngayong araw na ito, hindi lang po ako umaakyat para sa sarili ko. Umaakyat po ako para sa lahat ng batang kagaya ko, na minsan ay itinuring na wala, pero piniling maniwala na may puwang din sila sa mundong to. Hindi ko po alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko na kailanman ikakahiya kung saan ako nagmula. Dahil yun ang dahilan kung bakit ko alam kung saan ko patungo. Tumayo ang buong auditorium sa palakpakan. Isa itong standing ovation na hindi dahil sa mga medalya ni Rafael, kundi dahil sa tibay ng loob ng isang binatang bumangon mula sa kawalan. Matapos ang seremonya, lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga guro, bit-bit ang isang dokumento. Rafael, wika ng principal, isa kang huwarang estudyante, kaya't may nais kaming ibalita sa iyo. May scholarship offer para sa iyo mula sa isang universidad sa Maynila. Full academic grant hanggang college. Napanganak si Rafael. Totoo po ba to? Oo, isa ka sa mga napili dahil hindi lang sa talino mo, kundi sa inspirasyon na hatid mo. Pagkauwi ng gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa Villarreal Mansion, iniabot niya ang letter of admission kay Helena at Caleb. Scholar na po ako, aniya, halos hindi makapaniwala. Sumigaw sa tuwa si Caleb. Tumayo sa upuan at niyakap si Rafael. Hindi ko alam kung paano kita ikukwento pa sa social media. Hindi na kita kayang itago, Rafa. Idol kita. Anak, sabay-sabing ni Helena. Ikaw na ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi mo alam kung gaano mo binago ang direksyon ko. Binago niyo rin po ako, sagot ni Rafael. Pero ang pinakamasarap sa lahat, sa wakas, buo na ako. At habang ang gabi lumalalim, bahimik na naglakad si Rafael sa labas ng bahay. Tumingala siya sa langit at mumiti sa mga bituin. Mula sa isang batang walang kinabukasan, na yon ay isa na siyang binatang may malinaw na direksyon. Hindi pa tapos ang kanyang laban, ngunit sa wakas, handa na siyang lumipad, dala ang lakas ng loob, ang suporta ng pamilyang nagmahal sa kanya, at ang paniniwalang kahit ang pinakamababang nilalang ay may kangayahang abutin ang pinakamataas na bituin. Minsang maambon sa hapon habang abala ang karamihan sa bahay Villarreal sa paghahanda ng pananghalian. Tahimik na lumapit si Rafael sa silid ni Helena. Bit-bit niya ang isang maliit na supot na may lamang lumang notebook. Ang dating journal ni Luisa na natagpuan noon ni Conrad sa kahon ng kanyang mga alaala. Ngayon lamang muling binasa ni Rafael ang ilang pahina nito at may parte roon na gusto niyang iparating sa kanyang tunay na ina. Ma, mahinang tawag ni Rafael habang tumatayo sa bungad ng pinto. Pwede ba kitang makausap sandali? Agad na iniwan ni Helena ang ginagawa at lumapit sa anak. Siyempre naman, anong meron? Inilapag ni Rafael ang supot sa mesa at marahang binuksan ito. Inabot niya ang journal at binuklat ang pahinang may petsang halos 15 taon na ang nakalipas. Dito ko po nabasa to kagabi, panimula niya. Isinulat ni Luisa. Tungkol sa isang pangakong hindi niya natupad, nagbasa siya ng malakas. Kung dumating ang araw na makilala ka niya, anak ko, sana hindi ka magalit sa akin. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Akala ko inabandona siya ng ina niya. Ayokong lumaki kang iniwan. Kaya pinili kong mahalin ka na parang akin. Tahimik na lumuhod si Helena sa tabi ni Rafael. Tinatanggap ang bawat salita ng journal na tila mga sibat sa puso niya. Ngunit kasabay ng kirot, may kakaibang pag-unawa. Sa bawat linyang binasa ni Rafael, mas lumilinaw sa kanyang puso ang sakripisyo ni Luisa at pati na rin ang sariling kasalanan. Anak, malumanay na sabi ni Helena, ang sakit isipin na hindi ko man lang siya nayakap para magpasalamat.
Siguro kung nabigyan lang kami ng tamang panahon. Wala naman pong nakapaghanda sa mga nangyari, sagot ni Rafael. Pero ngayong alam na natin ang lahat, hindi na tayo pwedeng manatiling nakatali sa galit. Hindi ko po alam kung kailan ko siya matatawag na nanay. Pero kung papayagan niyo ako, sana kahit dahan-dahan matutunan kong tawagin kayo bilang ganun. Hindi na napigilan ni Helena ang luha niya. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kahit anong oras, kahit gaano katagal, maghihintay ako. Pero kung darating ang araw na tawagin mo akong ina o mama, iyon na ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Sa unang pagkakataon mula nang makilala nila ang katotohanan, yumakap si Rafael kay Helena. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto na niyang ipakita na kahit hindi madali, may puwang sa puso niya para sa kapatawaran. Sa sumunod na linggo, inorganisa ng Villarreal Foundation ang isang charity reunion event para sa mga dating naging benepisyaryo ng programa. Isang sorpresa ang hatid ni Conrad. Gagamitin ang pagkakataon para opisyal na ianunsyo ang pamana at direksyon ng Villarreal Legacy, hindi lang sa negosyo, kundi sa advokasya. Sa loob ng isang malaking function hall sa Quezon City, dumalo ang mga kasamahan sa business world, ilang government partners, mga kaibigang donors, at maging mga dating batang kalye na noon ay bahagi ng feeding programs. Nandoon din si Lucia na kahit hindi na makalakad ng maayos ay ipinasok sa wheelchair upang makasaksi sa pagtitipong iyon. Habang nagsasalita si Conrad sa entablado, pinasalamatan niya ang lahat ng taong naging bahagi ng advokasiyang kanilang itinatag, ngunit mas lalo niyang binigyan diin ang isang personal na anunsyo. Sa bawat negosyo, may kasaysayan, pero higit sa lahat, may dahilan. At ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo, hindi lang bilang parte ng aming pamilya, kundi bilang susunod na haligi ng aming mga proyekto, si Rafael Villarreal. Nagtayuan sa palakpakan ang buong audience. Ilan ay nagulat, marami ay napahanga, at karamihan ay naantig sa muling pagkabuo ng isang pamilyang halos masira ng kasaysayan. Imakyat si Rafael sa entablado, hindi naka-coat at tie, kundi suot ang isang simpleng polo at slacks. Isang pahayag ang bitbit niya. Maraming taon akong walang apelyido, walang birth certificate, walang direksyon. Pero hindi iyon naging hadlang para magtanong ako, bakit ako nandito? Para saan? Huminga siya ng malalim, saka muling nagsalita. Ngayon hindi lang ako bahagi ng isang pamilya, isa rin akong bahagi ng layunin. At bilang panata ko sa lahat ng batang kagaya ko noon, sisiguraduhin kong hindi na sila kailanman mararamdamang wala silang halaga. Matapos ang programa, lumapit si Rafael kay Lucia at niyakap ito ng mahigpit. Nay Lucia, bulong niya habang pinupunasan ang luha ng matanda. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pundasyon para maging tao. Hindi ko kayo makakalimutan. Anak, sagot ni Lucia. May halong hirap at galak. Ngayon hindi lang ako ang nanay mo. Pero kahit ganun, tandaan mo habang buhay akong nandito, anak pa rin kita. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Helena. Hindi na may selos, undi may pasasalamat. Lumapit siya sa tabi ni Lucia at mahinang nagsalita. Maraming salamat, Lucia. Sa lahat ng hindi ko nagawa, ikaw ang naging ina niya. Hindi ko yon kailanman makakalimutan. Sa nabing iyon, sabay-sabay silang umuwi sa mansyon. Walang engranding selebrasyon, walang media coverage. Pero may isang espesyal na seremonya sa loob ng bahay. Ang muling pagkabuo ng isang pamilyang dati wasak. Sa maliit na hapagkainan, habang tinutulungan ni Caleb si Rafael sa paghihiwa ng manok. Tumingin si Rafael sa kanyang paligid, kay Conrad na masiglang nagkukwento tungkol sa plano ng foundation, kay Helena na maingat na nagsasali ng sabaw sa bawat plato, at kay Lucia na nakaupo sa tabi nila, nakikinig habang nakangiti. Salamat sa inyo, sabi ni Rafael sa lahat. Ngayon ko lang naranasan yung tahimik na hapunan na hindi dahil gutom kami, kundi dahil kontento ang bawat isa. Tahimik silang nagkatinginan at sa kanilang mga mata, naroon ang iisang diwa, patawad sa kahapon at salamat sa ngayon. Sa wakas, nahanap na rin ni Rafael ang tunay na tahanan, hindi sa anyo ng malaking bahay o marangyang hapag, kundi sa mga bisig na mga taong handang magpatawad, maghintay at muling magmahal. Isang taon matapos ang emosyonal na graduation,
Adang matamis na pagbabalik ng pagkakabuo ng pamilya Villarreal, naging mas aktibo si Rafael sa foundation. Hindi na siya simpleng kinikilala bilang anak na muling natagpuan, kundi bilang pinuno ng isang advokasya. Mula sa feeding program hanggang scholarship drives para sa mga batang kalye, pinamumunahan na niya ang mga proyekto na dati ay siya mismong benepisyaryo. Anak, may schedule ka bukas sa Cavite, sabi ni Helena isang umaga, habang iniabot ang itinerary ng programa. May outreach tayo sa silang. Magpapamigay tayo ng school shoes at hygiene kits. Salamat ma, tugon ni Rafael habang inaayos ang kanyang mga folder. Gusto ko sanang maisama si Caleb sa event. Maganda siguro kung makita ng mga bata, yung kuya nilang laging naniniwala sa kanila. Sabihin mo lang anak, sobrang proud sa'yo ng kapatid mo. Halos siya pa nga ang nauunang nagpo-post ng mga picture mo sa social media. Tama si Helena. Si Caleb ay hindi na lang simpleng kapatid ngayon kay Rafael. Para na itong kampyon niya sa lahat ng aspeto. Sa bawat seminar, bawat event o simpleng family dinner, si Caleb ang pinakaunang nagsasabing, ang galing ng kapatid ko. Walang halong yabang kundi purong pagmamahal. Isang araw sa isang open field sa Tondo, kung saan ginaganap ang isang malaking programa para sa mga batang lansangan. Tumayo si Rafael sa entablado habang hawak ang mikropono. Habang nagkukwento siya ng kanyang karanasan bilang dating batang walang pangalan, napansin niyang paparating si Caleb mula sa gilid ng crowd. May gusto akong ipakilala sa inyo, sabi ni Rafael habang pinipigilan ang luha. Isa siya sa dahilan kung bakit nakatayo ako rito. Siya yung taong unang naniwala na kahit lumaki ka man sa kalsada, pwede ka pa rin tumindig. Lumingon siya sa direksyon ni Caleb. Saka itinuro ito. Mga bata, kapatid ko siya. Sa isang iglat na balot ng palakpakan at sigawan ang buong lugar. Tumayo si Caleb sa gitna ng crowd. Nilapitan siya ng mga bata na parang artista. Ngunit hindi siya tumalikod o nahiya. Sa halip, nilakad niya ang entabladong parang walang sino mang mas importante maliban sa taong naghihintay sa kanya doon. Pag-akyat niya, sabay silang niyakap ni Rafael. Mahigpit, totoo at walang palya sa damdamin. Mahal na mahal kita, Caleb. Pabulong ni Rafael habang nanininig ang boses. Kung wala ka. Huwag ka nang ang drama dyan, biro ni Caleb habang pinapahid ang luha sa mata ng kapatid. Ang mahalaga, magkasama tayo. Sa mga sumunod na buwan, naging regular ang presensya ni Rafael sa mga dokumentaryo, panayam sa radyo at maging sa ilang teleserye na kinuhanan ang inspirasyon sa kanyang kwento. Ngunit kahit pa dumarami ang pagkakakilanlan sa kanya ng publiko, nanatili siyang simple. Tumuloy siya sa kolehiyo sa kursong social work at kasabay nito ay naging aktibong mentor sa ilang community programs. Isang araw, habang naglalakad siya sa dating eskinita sa Recto, may lumapit na batang namumukhaan niya. Kuya Rafael? Tanong ng bata. Ako si Miko. Ako yung tinuruan mong magsulat dati sa simbahan. Napangiti si Rafael. Miko, ikaw yung dating tahimik na laging may hawak na lata ng gatas? Opo. Ngayon po, grade 5 na ako. Sabi nila, matalino daw ako sa klase namin. Kaya mo yan. Huwag mong hayaang sabihin ng mundo kung saan ka lang nararapat. Ikaw ang magpapasya kung anong klasing tao ka. Iniabot niya sa bata ang kanyang personal notepad. Itong notebook na to, luma na. Pero dito ko isinulat lahat ng plano ko noon. Gamitin mo ha. Magplano ka rin para sa sarili mo. Salamat po, Kuya Rafael. Habang papalayo ang bata, napatigil si Rafael at tumingin sa langit. Naroon pa rin ang dating mga bituin, ang mga ilaw ng LRT, at ang trapikong minsan ay naging parte ng kanyang araw-araw. Pero ngayong gabi, hindi na niya ito tinatanaw mula sa ilalim. Tinitingnan na niya ito sa posisyong hindi lang nataas, kundi patas. Sa isang tahimik na gabi sa mansion, habang kumakain ng simpleng agahan ang pamilya, may inabot si Conrad na sobre kay Rafael. Anak, ito ang titulo ng maliit na lote sa Bulacan. Gusto ko itong ipangalan sa'yo. Pwede mong gawin itong learning center, bahay, kahit anong gusto mo. Sagot ni Rafael. Ang dami niyo nang naibigay. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng to. Mumiti si Conrad. Hindi lahat ng binibigay ay kailangang bayaran. Ang mahalaga, may saysay.
Ang kabutihan, kapag isinukli ng kabutihan, yon ang pinakamatinding yaman. Mas pipiliin ko pa rin pong tumira dito, kasama kayong lahat, sagot ni Rafael. Dito ako unang tinanggap bilang ako. At sa huling bahagi ng taon, nagplano si Rafael ng simpleng hapunan. Inimbitahan niya ang mga dating kaibigan sa kalsada, ang mga guro, volunteers ng foundation, at maging ang staff ng bahay. Sa hapag, nag-usap-usap sila, walang pagkakaiba ng estado sa buhay, lahat ay pantay, lahat ay pamilya. Sa gitna ng mesa, naroon si Lucia, tahimik ngunit masaya, habang tinitingnan ang binatang dating bata lang sa ilalim ng tulay. Ngayon, hindi na ito bastang anak ng kung sino, kundi isang anak ng maraming puso. Sa huling bahagi ng gabi, habang papasok na sa bahay sina Rafael at Caleb, napatingin silang dalawa sa mga lumang litrato sa hallway. Isa roon ang larawan ng batang kalye at ang binatang mayaman. Ngayon ay dalawang kapatid na kinilalang higit pa sa dugo ang nagbuklod. Alam mo, Caleb, wika ni Rafael, kahit hindi mo ako tinuro nung araw na yon sa tundo, kahit hindi mo ako tinawag na kapatid mo, alam kong dadating pa rin ang araw na yon. Kasi ipinangako yon ng tadhana. Ngumiti si Caleb, at sa simpleng sagot ay binalikan ang lahat. At nang dumating ang araw na yon, hindi lang ako ang nakakilala sa'yo, kundi pati ang buong mundo.